Hello! Hi! Good morning sa inyong lahat. Samandako kayo ng mundo basta nakatunghay sa Jesus ang kasama. Mulat ang mata, saan ang inyong tenga, makinig at manood sa devotion sa araw na ito. Matuto sa pamuhay at ibahagi ang salita ng Diyos sa inyong kapwa. Ang Diyos ang siyang magpapala sa inyo at sa inyong pamilya. Our topic today is about Ezekiel. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny De La Peña.
Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, po ay lumalapit sa iyo sa araw na ito. Kaunawa, O Lord, ang manguna sa iyong abang lingkod. Basbasan mo ang iyong abang lingkod ng banal na Espiritu at nawa ay ilagay mo sa aking labi ang iyong mga salita, O Lord. Buksan ang puso at isipan ng iyong mga anak na nanunood, nakikinig sa devotion ito. At nawa ay tumimo sa kanilang puso at isipan ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Our text today found in Ezekiel chapter 2, verse 1 to 7. Pagsusugo. Sinabi sa akin ng tinig, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at hinayo ako upang pakinggan ang aking sasabihin. Ang sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwael. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang pinasasabi ng Panginoong Yahweh. Makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan. Huwag kang matatakot sa kanila kahit pagbantang kanila. Kahit na paligiran kanila na waring nakaupo sa gitna ng mga alakdan, huwag ka ngang masisindak sa kanila, bagamat sila'y talagang mapaghimagsik. Sa makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko sa iyo, sapagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Brothers and sisters, sino po si Ezekiel? Si Ezekiel na ang pangalan ay nangangahulugang pinalakas ng Diyos, ay lumaki sa Jerusalem. Naglingkod siya bilang saserdote sa templo at kabilang sa ikalawang grupo ng mga Hudyo na dinalang bihag sa Babylonia, kasama ni Haring Jehoiachin. Habang nasa Babylonia, naging isa siyang propeta ng Diyos. Siyang sumulat ng isa sa mga aklat sa lumang tipan at ipinangalan sa kanya. Nag-umpisa ang ministeryo ni Ezekiel sa pagkontina at paghatol sa bansang Huda. Pagkatapos mawasak ang Jerusalem, naging paksa ng mga hula ni Ezekiel ay pag-asa para sa hinaharap. Nais ni Ezekiel na tulungan ang mga tao na matuto sa kanilang mga kabiguan. He proclaimed the judgment to all nations around Judah. Sinabi niya rin ang muling pagtatag ng Israel, ang kanyang pangitain tungkol sa isang lambak ng mga tuyong kalansay from Ezekiel 37 ay naglalarawan ng bagong buhay. Inihinga ng Diyos sa bansa na magaganap sa 1,000 taon ng pag-ahari ni Kristo sa mundo. Sa Ezekiel 37 verse 1 to 6 ay sinabi, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa mamamagitan ng kanyang espiritu ay dinila niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo
ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa ngayon, makikilala ninyong ako, si Yahweh. Brothers and sisters, ang buwan ng September ay Christian Education Month. As Ezekiel, one of the torchbearer in the Bible, nakaranas ang propeta ng maraming oposisyon sa kanyang buong buhay. Ngunit masigasig siyang nagpapahayag ng kagustuhan ng Diyos na hindi mamamatay ang mga makasalanan kung sila ay magsisisi. Mabubuhay sila. Ang kanyang yugto-yugtong katahimikan sa kanyang mga unang taon ay nabasag nang bigyan siya ng Diyos ng kakayahang magsalita at pinalakas ang kanyang dila upang sabihin ang talata sa Biblia patungkol sa isang nagpapatuloy na pag-asa. Ang pagsunog, pagtadtad at pagkalat ng kanyang buhok ay kumakatawan sa pagbagsak ng Jerusalem at pagbabalik ng mga nalalabi mula sa pagkakatapon. Sa chapter 5. Ang pinakasukdulan ng mga salitang puno ng pag-asa ay ang pangako para sa isang walang hanggang paninirahan sa lupain. Sa pagdating ng isang walang hanggang prinsipe mula sa lahi ni David, sa isang walang hanggang tipan at sa isang walang hanggang sanktuaryo ng Israel. Mula po yan sa Ezekiel 11, verse 16 to 21. Sa panahong pagkakatapos na ibalik ang mga Israelita mula sa isang misteryosong paglusob mula sa hilaga na pinahintulutan ni Yahweh. Ngunit ganap na magtatagumpay ang Israel. Pinapakita nito na walang bansang kaaway ng Israel ang muling magtatagumpay sa pagsakop sa banal na lupain at muling magbabalik ang kalwalatian ng Diyos ng Israel at papasok siya sa silangan, pasukan ng templo gaya ng nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Si Ezekiel ay isang visionary leader. Sinabi ni Dennis McCallum, visionary leadership rooted in biblical principles can inspire hope, faith, and purpose within an organization. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng panghikayat na pangitain at paghahanay nito sa mga pagpapahalagang Kristiyano, ang mga pinuno ay nakapagpapaunlad ng kahulugan at direksyon ng kanilang mga tagasunod na nagtutulak ng tagumpay at paglago. Ang mga mabubuting pinuno gaya ni Ezekiel ay gumugugol ng oras, pag-iisip kung paano i-frame ang kanilang pananaw. Nagagawa nilang ilarawan ang katuparan sa mga terminong kaakit-akit sa iba. Karaniwan ding inihahambing ang kanilang positibong pangitain sa isang negatibong pangitain o kabaligtaran at nilalapat kung hindi nila matamo ang pangitain. Sabi nga sa Proverbs 29:18, King James Version, where there is no vision, the people perish. But he had kept the law. Happy is he. Siyempre mga kapatid, ang vision ni Ezekiel is a vision from God. Tahas ang iyong magaganap sa Israel kapag hindi sila magbabago sa buhay nila. So, now is the time to change your lives and surrender all to God. Merong characteristic of leadership according to John Maxwell. Number 1, sinabi niya, they know their leadership style. A visionary leader knows himself or herself well. They are confident in their spiritual gifts, talents, and skills, and are realistic about their strengths and weaknesses. They know their purpose and calling.
Ikaw ba isang outgoing, sociable type o isang introvert na umiiwas sa maraming tao? Sa inventaryo ng personalidad ng DISC, Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientiousness. Sa ka bang dominant or influential, steady, or obedient? Ano man ang uri ng pamumuno mo, komportable ka ba sa iyong sariling balat? Tinatanggap mo ba ang iyong sarili bilang ikaw o sinusubukan mong kumopya ng maging ibang tao? Mahirap pong gayahin yung ibang personality na parang gustong maging katulad niya. Mahirap po. Halimbawa, isang artista, gayahin mo si Dolphy, napakahirap yan mga kapatid. Isa lang ang Dolphy sa pelikulang Pilipino na mahilig magpatawa. Next po, sinabi ni John Maxwell, they are a catalyst. This means they are an agent of change who not only causes change but also accelerates it. A catalyst sees the need for change because he or she sees the Lord leading the change. A catalyst accelerates change by showing the need for change and patiently explaining the way of change by regularly casting vision, painting a picture of future. The more catalyst leader paints the picture of change, the quicker people get on board with that vision. Third, sinabi ni John Maxwell, they are intuitive decision makers. In other words, a visionary leader knows how to read people or read situation and evaluate without having 100% of the facts. They will often make a decision after only having 40 to 60% of the facts. That trust their gut. They have a hunch that show somehow this decision just feel right. In the Bible, we call this discernment or the spirit of wisdom and revelation. Mababasa po yan sa Ephesians chapter 1 verse 17. So brothers and sisters, ang hamon sa atin ngayon, are you a visionary leader? Do you have a clear, challenging picture of the future as you believe that it can and must be? Can you describe it so it stirs hope in the hearts of your people? Be a torchbearer like Ezekiel. Happy Christian Education Month, brothers and sisters. O nga pala, shout out sa lahat ng my birthdays at wedding anniversary. Palain at ingatan kayo ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking dinadalangin ang lahat na nagdaraos ng kaarawan sa linggong ito, this week, O God, at ang gayon din ang mga nagdaraos ng mga wedding anniversaries, pagpalain, ingatan sila, bigyan sila ng mahabang buhay at masayang pagsasama sa mga nagdaraos ng mga wedding anniversary. Bigkisin mo ang bawat pamilya ng mayamang pag-ibig na nagmumula sa Diyos at gayon din ay patuloy na kami ay maging ilaw at asin ng sanglibutang ito. Sa Diyos ang papuri, pasasalamat at kalwalatian. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, dumating na naman po ang oras. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa ating morning devotion. Si Jesus ang kasama. Laging tandaan, Christian education is very important. Kaya nga mga kapatid, isipin ng mabuti at ang masamay iwaksi. Ito po ang inyong Pastor Sunny de la Peña nagsasabing, Sunny ang umaga. Bye!